Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa hapong ito. We ask Lord for mighty work of your Holy Spirit at ang salita nyo tatanggapin namin, magbubunga sa buhay namin. In Jesus' name, Amen at Amen. Proverbs 24 verse 30. Proverbs 24 verse 30. Sabi po niya, I pass by the field of a sluggard. Alam niyo po ba kung ano yung sluggard? Sa Tagalog po niyan, ay dumaan ako sa bukid ng isang taong ubod tamad. Yan. So, sluggard means tamad. Kaya lang po, mas magandang pakinggan sa English ang sluggard kaysa sa Tagalog na tamad. Kaya pag pinapagalitan ka ng nanay mo at sinabihan ka, tamad-tamad mo! Sabihin mo, Nay, please naman, wag namang Tagalog. Englishin mo na lang para mas social ang dating, di ba? Anyway, sabi po niya, I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of a man lacking sense. Ano raw? Sabi po niya, yun daw pong tamad ay lacks sense. Kulang sa pangunawa. That's another word for fool. Pakisabi po na malakas, fool. Malakas na po yun? Tinatamad kayo? Pakisabi po na malakas, fool. Okay? Ano raw po? Ang katamaran ay kahangalan. Laziness is foolishness. Patuloy po tayo doon sa pinag-uusapan natin. Inumpisahan natin last Sunday, yung pong April Fools. By the way, yung nakwento ko po tungkol po sa Facebook, ha? Yung nagpatatak po ng takoyaki dito po sa noo. Nung gabing yon, umamin po yung may-ari po ng takoyaki na scripted po pala. Ano ho, dahil sa gusto lang nilang mag-ingay sa social media, so ang ginawa ay nag-add kunwari, tapos kunwari may pumatol, yung pala scripted. So pare-pareho tayo naloko. Ano, okay? Pero yun po, ano ho, ang point nga po dyan, April Fools, sabi nga po nila, kasi panahon nga po ng lokohan. Kaya nga po, we're also talking about fools, about foolishness, hindi para maloko po tayo, kundi para po nang sa ganon, ay maiayos natin lalo ang ating mga buhay. Maliwanag po? Okay, there's another verse here, Proverbs 6 verse 6. Proverbs 6 verse 6, sabi niya, Go to the ant, O sluggard. Tingnan mo ang mga langgam, O taong ubod, tamad. Consider her ways and be wise. Pakisabi ng malakas, wise. Pakisabi nga po ulit ng malakas, not as fools. Come on, wag tama rin. Not as fools, but as wise. Kaya pinag-isapan natin yan last Sunday. So mapapansin nyo naman dito sa verse na to, na ang sabi niya, tingnan mo yung mga langgam. Ano ba ang katangian ng mga langgam? Ang mga langgam daw ay sobrang sipag. Wala silang pinuno, walang nag-uutos, pero matik sa kanila yung pag-iipon nila ng pagkain. At kapag pinagbasnan mo raw ang mga langgam na masisipag, ano raw ang dulot nito? And you will be wise. So ano naman ang ibig sabihin ng verse na to? Ibig niyang sabihin, ang kasipagan ay karunungan. Maliwanag po ba? Industry, diligence, hard work is a mark of wisdom. Uulitin ko po mga kapatid ha, laziness is foolishness, but hard work is wisdom. Maliwanag po? So kanyo po, gusto kong pag-usapan naman natin ang laziness. Ayan, no? Tingnan yung katabi, pakisabihan, hindi ikaw ang topic. No? O, sige, tingnan nyo ito ha. Pag sinabi po na laziness, anong ibig pong sabihin? No? Yun nga po, na dapat po tayo talaga ay kumikilos, nagsisipag para po sa ikabubuti ng ating buhay at ikalalago pa natin sa maraming bagay, i-improve ng maraming areas ng buhay natin. Right? Sabi ko, bakit? Sabi po niya, actually, kung itutuloy-tuloy niyo ang pagbabasa doon sa verses na binasa natin, sabi niya, kunting tulog, kunting paghalukip-kip, kunting paghiga, kunting pahinga, at darating ang kahirapan ng hindi mo namamalayan. Kaya importante raw po ang pagsisipag. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, galaw-galaw para di pumanaw. Importante, nagsisipag sa buhay. Amen? Okay, isa-isahin nga lang po natin ito. There are three things that I want us to talk about laziness. Una po ay signs of laziness. Ano ba yung mga tanda ng katamaran? Okay? Number one sign of laziness is procrastination. Pakisabi po, procrastination. Ano ba yung procrastination? Ito po yung kung sa
sa Pilipino, ito yung tinatawag na manyana habit. Pag sinabing manyana, bukas, di ba? Hindi mamaya, no? Mamyana, no? Okay, pag sinabi mong manyana habit, saka na lang. Yung ugaling, saka na lang. Yung pwede mong gawin ngayon, ipagpapamamaya mo pa, ipagpapabukas mo na. Pag sinabi pong procrastination is the act of delaying. The act of delaying something that must be done. Dinidelay, pinapatagal pa, samantalang pwede namang gawin. Isa po yan sa sign ng laziness. Meron po ako nakita na picture, pag-ipakita nga po ito, kung meron tinatawag sa Bible, di ba, the 4 horsemen of revelation, ito naman ay 4 horsemen of procrastination. Tingnan nyo ano raw yung 4 horsemen of procrastination? Number 1 ay napping. Yung pamamahinga, pagtulog, yan. Pag-siesta, masama bang mag-siesta? Come on, masama bang matulog? Kung ngayon mo ginagawa, masama. Pagkitingnan nyo katabi, gising. Okay, pero kung sa mga oras na kailangan naman talaga magpahinga, okay lang. Pero kung puro nap, puro pahinga ang ginagawa, teka, may problema na yon, di ba? Kasi puro na lang pamamahinga ang iniintindi, walang masama na magpahinga, lalo na kung napagod ka, lalo na kung may ginawa ka. Ang masama nito, puro ka pahinga, pagod ka pa rin. Tulog ng tulog, puyat, kain ng kain, gutom, sabi nga nila. Yun ang masama. Okay, pero kapag napping in itself, yung simple pahinga lang, okay lang yun, power recharge, sabi nga nila. Pero yung too much of it, kahit hindi kailangan, ayan, sabi, yan po, nagiging cause ng procrastination. Bakit? May gagawin ka sana na pwedeng productive, saka na lang, tulog ko muna. Diba? Yan. Ano pa? Another act of procrastinating is snacks. Yan. Sino po rito mahilig kumain? Mga mga 7 times a day, ganun. Masama ba ulit mag-snack? Masama bang mag-merienda? Of course not. Kaya lang, yun nga uli, no? Minsan dahil sa kai-snack, may mga bagay na dapat gawin, napuputol yung oras na dapat productive ka, tapos yun ang inaatupag mo. No? Imagine kung mag-snack ka pa sa coffee shop, no? Tapos mga 2 oras ka sa coffee shop. No? Ibig sabihin, maraming natapon na oras. Okay? Snacks. Another thing is social media. Come on, sinong naniniwala dyan? Na maraming dapat gawin, hindi nagagawa dahil sa social media. Hello, sinong naniniwala doon? Di ba? Dahil sa, meron kang inumpisahan lang, meron ka lang kinlik. Pagkatapos, na-trap ka na doon, hindi ka na nakaalis doon, kasi nga pala, mga kapatid, no? Ang social media, talaga palang dinesign yan ng mga nag-imbento niyan. Meron akong napanood actually, hindi ko talaga napanood ng buo. Inumpisahan ko pa lang. Pero interview ito ng mga matataas ang posisyon na kasama sila sa mga gumawa ng Google, gumawa ng FB, kasama sa mga pang-social media. No? At iisa ang kanila sinasabi, lahat ng ito ginawa nila para itrap yung tao at hindi na makaalis doon. At sabi, alam na alam ng mga gumagawa niya ng social media, alam na alam kung ano yung iyong hilig mo, kilalang kilala kanila kaysa sa pagkakakilala ng mga taong katabi mo. Alam niyo ba yon? Halimbawa, alam na alam daw nila kung gaano ka katagal tumingin. Di ba, pwede nag-i-scroll kang ganyan. Alam nila kung naka 5 seconds ka sa isang picture. No? Alam din nila kung chine-check mo pa yung account ng ex mo. Ganyan, no? Alam nila kung ano yung mga hilig mo. Kaya mapapasin niyo yung mga ibinabato sa account mo rin, mapapasin niyo mga bagay na gusto mo rin. Bakit? Yun ang tinatawag nga na algorithm. Okay? Mapapasin niyo rin sa social media ganito na, di ba, halimbawa may nakita ka lang na video, nagustuhan mo lang yung video. Kung tutusin, mga 10 seconds lang yung video, di ba? Pero dahil kinlik mo siya, pinanood mo, yung 10 seconds na yon, magiging 3 oras na nakatutok ka sa cellphone mo. Nangyayari ba yon? Nangyayari? Bakit? Kasi yung 10 seconds sa pinanood mo, susundan nila yan . Mayroong kasunod na alam nila na po pwedeng maging interesting sa'yo. Are you following? Okay? So ano nangyayari? Tapon ang oras. Sayang ang oras. Okay, by the way, yung sinasabi ko po, na napanood ko, ang title niya, Social Dilemma. No? The Social Dilemma. No? Kung gusto niyo pong panoorin,
pero wag ko ngayon, nag-i-speak pa ako, ha? No? Tapos po, number 4, minor chores. Okay, minor chores. Ano yon? Yung mga maliliit na gawain. Ano yung mga chores na yon? Pwedeng household chores, mga gawaing bahay. Pwede ring mga maliliit na gawain sa trabaho, no? Okay, tama lang na may gumagawa ng maliliit na gawain. Tama? Tama? Tama lang yon. Pero kung yun at yun ang ginagawa mo at hindi mo nagagawa yung malaki, halimbawa, ay, dito na lang ako sa bahay, tagahugas na lang ako ng pinggan, ayoko na maghanap buhay. O may problema yon, right? O kaya boss ka ng company, dapat may inaasikaso ka na mas mahahalagang mga bagay, pero mas ginagawa mo yung kayang namang gawin ng ibang mga empleyado mo, ang tawag doon ay minor chores. Okay? Masama ba na naghuhugas ng pinggan? Of course not. Ini-encourage ko nga, lalo na yung mga kabataan natin, utang na loob. Ipakita ninyo na may natututunan kayo sa church. Maghugas kayo ng pinggan sa bahay ninyo. Hello? Makikita ng nanay mo, naku, yung anak ko, ang laki ng ibinait. Nagbago na talaga siya. May himala. Naghugas na ng pinggan. Okay, walang masama doon, pero halimbawa, puro yun lang ang gusto mong gawin. O, doon na, mayroong problema, yung bang kahit hindi pa kinainan, huhugasan mo na. Bagong plancha, lalabahan mo na. No? Kapag ganun, tapos sasacrifice yung higit na dapat gawin, yon mayroon ng problema. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? So yung mga chores, ayan, okay? Pag isabi ulit na malakas, procrastination. That's one sign of laziness. Another sign of laziness is idleness. Ano yung idleness? Yung walang ginagawa. Okay? Yung tambay, yung nagpapalipas ng oras. Okay, pwedeng ang idleness nga, nanonood ka ng TV, wala ka naman talaga, hindi ka productive. Yung mga oras na dapat productive ka, hindi ka nagiging productive, ang tawag doon ay idleness. Actually, yung nakikipagtsikahan ka lang dyan, nakikipagkwentuhan, nagpapalipas lang ng oras, masama ba yon? Hindi. Pero, kung yung ginagawa mo ay puro yun at yun, nauubos ang oras mo doon, ang tawag doon ay idleness. Okay? Masama ba na mag-chill minsan, magpahinga lang, me time? Yan, okay? Walang masama sa me time, pero kapag marami time na, no, at punong-puno na yung oras mo, yung araw mo ng me time, puro ka yung nananahimik ka lang, walang ginagawa, then, yun na po. Ang tawag po dyan ay sign of laziness. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag ba? Okay? So, number 3 is letter G. No? Letter G. Ano po ang letter G? Tabi ng letter F saka letter H. No? O, sige. Pag sinabing letter G, ay ito po yung, ibig sabihin, dullness. Yan. Indifference. Yan. Yung walang kagana-gana, walang kabuhay-buhay. Yung para hindi niya nai-enjoy yung mga ginagawa niya. Yung gusto, kung may ginagawa, gusto matapos agad. Kung mayroong gagawin, minsan para mairaos na lang. Di ba ganyan? Nakakita ka na ba ng gano'n? Papasok pa lang, gusto uwian na. Yung gano'n, no? At ang letter G, pwedeng makita yan sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Yung nagtuturo si ma'am, nakaganon ka lang, no? Para nakahilata ka lang. No? Pwedeng, yon ay bakit nagpapakita ng walang interest, walang kabuhay-buhay. Actually, ang letter G, makikita nyo po yan sa lahat ng pagkakataon. Pwede kang mag-church na lethargic ka. Nung ibig sabihin, nag-church ng lethargic. Nag-worship, yung mga nasa paligid mo, buong puso nag-worship kay Lord, tapos ikaw ay, nakatayo ka lang dyan, tapos tagal naman nito. No? Tagal naman nila matapos. Kailan ba ako mauupo? No? Tapos kapag nakaupo ka nang dyan, mamaya-maya naman ay, tagal namang salita ni Pastor, makatayo nga. So, yung hindi ka makatagal, no? Alam nyo, ang tawag dyan ay lethargy. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Yung walang buhay, walang sigla. Okay? So, ayan ay mga sign ng laziness. Pakisabi ulit ng malakas, laziness. Okay? Ngayon naman, pag-usapan natin, number 2,
types of laziness. Types of laziness. Number one type is mayroon tinatawag na physical laziness. Okay? Ano yung physical laziness? Obviously, ito yung mga bagay na, of course, mga physical nga. Di ba? Yung, halimbawa, ayaw mong magtrabaho. Of course, physical laziness. Right? Ano pa ba? Yung isang sign ng physical laziness ay alam mo, halimbawa, na kailangan mong mag-exercise. Kaya lang, tamad ka mag-exercise. Ayan, no? Tumataas na ang sugar at ang cholesterol mo. At alam mo, kailangan mo na mag-gym. Nagpo-procrastinate ka, saka na lang darating tayo dyan. Darating tayo dyan, no? Pero hindi pa rin ginagawa. Tapos nag-enroll sa gym. Pagdating sa gym, lethargic naman. Pumunta ka sa gym, uupo ka lang sa isang machine, nakaganon ka lang. Tapos nagpipicture ka lang, at least may post ka lang. At masabi lang ng mga tao, nag-gym ka, ganon. No? Pag ganon, big sabihin, physical laziness. Hello, maliwanag? Maliwanag ba? Kahit sa mga maliliit na bagay, yung nga, nakikita yung pagsasaingin ka lang, nagdadabog ka. Ang tawag doon? Physical laziness. Maliwanag ba? Hello, maliwanag. Yung hinubad na damit, kung saan lang mailapag. Diba? Kung saan hinubad, doon maiiwan. Kaya yung bahay ninyo, mula sa pintuan, hanggang sa kwarto, hanggang sa banyo, may nakakalat na damit mo. Yung isang socks, yung isang pares ng isang paa ng medyas andito, yung kabilang paa ng medyas, nasa dulo ng bahay. Di ba? Alam niyo mga kapatid, physical laziness is foolishness. Ano ba? Mental laziness. Ano naman yung mental laziness? Ito yung mga tao na, no, na tamad gumamit ng utak kasi gusto nila ay yung kanilang brain ay slightly used para pag nabili, medyo mataas pa ang value, ganon. No? Okay? So, alam nyo, problema, no? Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung yung kanyang utak ay used o slightly used. Dapat ang utak, use. Amen? Okay, dapat ginagamit yan. Kaso, yun nga no? Yung iba, bahala na. Sige lang, okay lang. Ayaw nang magplano, ayaw nang pag-isipan, basta tira lang ng tira, o kaya basta hayaan mo na, ganyan. Bakit? Ang tawag doon ay mental laziness. Ayaw mag-aaral, no? Ayaw kong mag-aaral. Bakit? May exam no? Ayaw kong mag-review. Bakit? Magme-memorize pag ganon, ibig sabihin ay mental laziness. Okay? Yung may haharapin kang interview, hindi ka man lang nag-isip mabuti, hindi mo pinag-isipan kung ano isasagot mo. Di ba? Ang tawag doon ay mental laziness. At maraming paraan, maraming pagkakataon na ang isang tao pwedeng maging mentally lazy. Okay? Hindi gaanong gumagamit ng kanyang utak. May utak naman. Diba? Tamad nga lang. Okay? Another thing is spiritual laziness. Okay? Spiritual laziness. Pakisabi ng malakas, spiritual. Ayun na naman, tinamad na naman. Pakisabi ng malakas, spiritual. Pag sinabing spiritual laziness, ano to? Kasi pwede tayong maging lazy, diba? Sa lahat ng bagay. Tama? Mentally, physically, spiritually. No? Pero alam ba ninyo na maraming mga tao, pagdating sa physical, masipag. Pagdating sa mental, masipag. Pagdating sa spiritual, dun tinamad. Naniniwala ba kayo doon? Ang daming mga tao, pagdating sa pagbibigay ng oras at effort sa mga bagay na maka-Diyos, dun sila tamad na tamad. Pero bigyan mo yan ng ibang mga bagay na pag-iisipan o pagkakaabalahan, nako, napakasipag. Bakit? No, kasi nga po, pagdating sa mga bagay na spiritual, yan yung isa sa mga hindi gaanong iniintindi ng maraming tao. Pero mga kapatid, kung ikaw ay kinakailangan magsipag para sa iyong finances, para sa iyong family, para sa iyong health, dapat ka rin lalong magpakasipag para sa iyong spiritual na buhay. Revelation 3 verse 17. Tingnan nyo, Revelation 3 verse 17. Sabi ng Panginoon dito sa isang church actually, sa isang lugar,
Sabi niya, for you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing. Wow, sana all. No? Mayaman na kami, wala kaming pangangailangan. Tapos ano raw? Not realizing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Ano raw? Sabi ng Panginoon sa kanila, sinasabi nyo na mayaman kami, nananagana kami, wala kaming kailangan. Pero hindi nyo naiisip na kayo ay kaawa-awa, mahirap, bulag, at hubad. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo, sabi ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Ang ibig niya sabihin, you are saying, you are materially prosperous, but you are spiritually poor. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon dyan. Bakit? Okay, mga kapatid nung sabihin niya nung sabihin nila, we are rich, we are prosperous, we do not need anything. Ano ang ibig sabihin nun? Kasi nga maganda ang kanilang buhay. Ibig sabihin, materially, financially, okay sila. Now, para yung isang tao maging okay, maging maganda ang kalagayan sa kanyang finances, ibig sabihin lang yan, ganito lang, simple lang yan, nagsipag sila. Bakit? Kasi lalo na nung unang panahon, ang kanilang source of income, ang kanilang kabuhayan ay puro manual jobs, karaniwan. Right? Gusto mong umasenso, magtanim ka. Gusto mong umasenso, mag-alaga ka ng maraming hayop. Gusto mong mag-asenso, manahi ka, gumawa ka ng damit, yung mga ganyan, yung mga basic needs. Unlike ngayon, mayroong mga passive income na kahit di ka gaano nagkikikilos, pwede kang kumita. Tama? Tama? Pero nung unang panahon, para ka kumita, dapat ikaw talaga ay kumikilos, nagtatrabaho, nag-iisip. So, ibig sabihin, itong mga kausap dito sa verse na to na binabasa natin, ang ibig niyang sabihin, itong mga taong ito, itong mga Kristiyanong ito, nagpakasipag sa buhay. Kaya sila umasenso. Na sila ay mga dumiskarte. Pinag-isipan nila kung paano silang kikita. At dahil nga dyan, ay nagtagumpay naman sila. Umasenso sila sa kanilang buhay. Kaya lang, yun nga nagpakasipag sila, kaya sila umasenso para sa kanilang mga material na pangangailangan, para sa kanilang mga pisikal na buhay. Ang problema, yung kanilang spiritual na buhay, yun ang napabayaan nila. Kaya dun naman sila hirap na hirap. Yun ang problema. Imagine, naubusan ng sipag, inubos lahat ng sipag, pagdating sa mga material at pinansyal na bagay, pagdating sa spiritual, nakalimutan na ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hirap na hirap kayo, ang totoo, kawawa kayo, sa paningin ko, hubad kayo, sa paningin ko, mga kahabag-habag kayo. Alam ba ninyo, pag si Lord tumitingin sa atin, hindi niya talaga tayo tinitignan kung ano yung tingin natin, maipagmamalaki natin sa sarili natin. Naniniwala ba kayo doon? Pag tumingin ba si Lord dito, tumitingin ba siya ng mayaman at mahirap? Come on. Tinitingnan ba ng Lord kung ano ang brand niyang suot mo? Tinitingnan ba ng Panginoon yon? Tinitingnan ba ng Panginoon yung alahas mo? Hindi, no? Ang tingin sa atin ng Panginoon, oo, mayroong tinitingnan si Lord na mayaman at mahirap. Okay? Pakinggan niyo mabuti Mayroong tinitingnan ang Panginoon na mayaman at mahirap. Pero hindi yung ayon sa pagtingin ng tao. Kung tumitingin sulod dito, nakikita niya kung sino ang mayaman sa espiritual at nakikita rin niya kung sino ang hirap at pulubi sa espiritual. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon kung sino ang totoong lumalapit sa Kanya, yung tama ang puso sa Kanya. Hindi ko sinabing perfect ka. No? Nakikita ng Panginoon yung talagang naglilingkod sa Kanya. At nakikita rin naman ng Panginoon yung walang gaanong panahon para sa Kanya. Maliwanag po ba? Kaya nga po, dapat, kung paano tayong nagsisipag, kung paano tayong nag-iisip, kung paano tayong dumidiskarte para sa ating mga physical na pangangailangan, dapat ganun din pala tayo sa spiritual na bagay. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag ba? Pag wala ba kayong pera, dumidiskarte ba kayo? Come on, diskarte. Dukot, pastor, dukot, ganon. Hindi nga, di ba dumidiskarte tayo? Tama? Tama? Gumagawa ng paraan. Tama? Kung para tayo ma-promote, dumidiskarte tayo, di ba? Para may magandang mangyari sa buhay natin, ginagamit natin yung isip natin, ginagamit natin yung kakayahan natin. How about kay Lord? Di ba? Pag ba, busy ka at wala ka ng time gaano para mag-pray, dumidiskarte ka pa ba para makapag-pray?
Pag ba busy ka, halimbawa linggo, didiskarte ka pa ba para hindi ka ma-absent at makasamba ka pa rin sa Panginoon? Di ba? So ang tanong, nagsisipag tayo sa maraming bagay, nagsisipag ba naman tayo pagdating sa mga spiritual na bagay? Maliwanag mga kapatid, magsipag daw tayo. Amen? Amen? No? So ang spiritually lazy person ay yung halimbawa, pagdating sa church, halimbawa, mag-gathering na magagaya nito. Di ba? Pwedeng yung napipilitan, yan. Bakit ka nag-church? Kailangan no? Kasi baka tamaan ako ng kidlat. Pag hindi ako di ba? Kasi baka sumpain ako. Pag napipilitan lang, right? Gusto ng Panginoon bukal sa puso yung ating mga paglapit sa Kanya, kahit sino pa tayo. Amen? Amen? Ano pa? Spiritually lazy person, yung hindi makapag araw-araw, no? Parang hindi makapag-pray. Yan, no? Pero pagdating sa ibang bagay, ang sipag. Tama? Paggising mo sa umaga, ano ang una niyong binubuksan? Google o Bible? Hello? Diba? So, tingnan nyo oo nga bakit ganun? Pagdating sa kung ano-anong mga bagay, na minsan kung tutuusin, wala naman talagang kwenta, sabi nga ng Bible, vanity, ang bilis nating gawan ng oras. Right? Matik na, kayang-kaya nating gawin. Ang sipag natin doon. Pero pagdating sa pagbabasa ng Bible, pagdating sa paglapit sa Panginoon, doon tayo madalas tinatamad. Napansin nyo yun? Di ba? Ano pa? Pagdating sa pagpipray, alam nyo ba, napakaraming mga tao, napakatamad mag-pray. Ayaw na nanalangin. Ayaw na nauupo sa isang sulok at kausapin lang si Lord. Yung bang mag-pray lang ng 15 minutes, inip na sila. Parang iniraraos. Alam nyo mga kapatid, isang area na dapat na maayos natin sa buhay natin. Ngayon, listen carefully listen carefully. Ang isang dahilan kung bakit spiritually lazy ang maraming tao, kasi nga ito ay usaping spiritual. At kung usaping spiritual, mayroong spiritual na galing sa Panginoon, mayroon ding spiritual na galing sa kadiliman. Tama? Tama? Ngayon, yung puwersa ng kadiliman ay kumikilos sa buhay natin para nang sa ganon ay hindi tayo mapalapit lalo sa Panginoon. Kaya isang dahilan, maraming mga Kristiyano, tamad manalangin, tamad magbasa ng Bible. Bakit? Kasi nananalo si Satanas sa buhay nila. Alam niyo ba, gustong-gusto kang pigilan ni Satanas na mag-pray? Hello? Alam niyo ba yon? Na kung hindi ka man niya maitulak sa kasalanan, ay at least man lang maiiwas ka niya sa panalangin? Bakit? Kasi alam niya, pag nananalangin ka, mas napapalapit ka sa Diyos. At pag nananalangin ka, mas maganda ang nangyayari sa buhay mo. At pag nananalangin ka, mas nararanasan mo ang Panginoon. At ayaw ni Satanas na mangyari yon sa buhay mo. Maliwanag po? Kaya pinipigilan. Kaya kapatid, hindi ka dapat nagpapatalo. Pag tinatamad ka, ilaban mo, manalangin ka pa rin, magbasa ka pa rin, hindi mo dapat pinapatalo ang spiritual life mo. Amen? Ngayon, ganito naman, no? Hindi ko rin naman sinabi na lahat ay dahil kay Satanas. Yung iba talagang, tamad ka lang talaga. Ayaw mo lang talaga mag-pray. Yun ang totoo. Kasi baka mamaya, lagi na lang si Satanas. Di ba? Baka sabihin mo, hindi ako nag-church. Bakit? Si Satanas kasi. Hindi ako nag-devotion. Hindi ako nagbasa ng Bible. Bakit? Si Satanas kasi pastor eh. No? Hindi ako nag-pray. Bakit? Si Satanas kasi. Baka mami sabi ni Satanas, ako na naman. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. So ako na lang, wala akong kinalaman dyan, oy. Kasi minsan, tayo na rin talaga ang may problema. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Okay? Ano pa? Pagdating sa spiritual laziness, isa pa sa kinatatamaran, ministry. Pakisabi ng malakas, ministry. Pag sinabing ministry, ano ulit yon? Paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ito. Dapat tayo, alam natin, mayroon tayong career. Of course, yung iba nag-aaral, patungo ka sa career mo. No? Kung ano man yung pinagkakaabalahan ninyo sa buhay, let's just call that career. No? Ano man yung pinagkakaabalahan nyo, kahit hindi talaga profession o business o ano. Ano yung pinagkakaabalahan, let's call that career. Yun yung pinagkakaabalahan nyo isang bagay. Pero pangalawa, dapat mayroon ka rin, alam mo rin ang calling mo. Mayroon kang career, mayroon kang
calling. Pakisabi ng malakas, ano yung number 1? Ano yung number 2? Okay, career, calling. Okay? Ngayon, tayo, dapat pala makita natin na hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para at inilagay sa mundo para magkaroon ng career. Tinawag din tayo ng Panginoon, inilagay tayo dito, mayroon tayong calling. Yung calling, yung ginagamit sa salitang Latin na bukare, yung tinatawag nating vocation. Okay? Kaya yung mga nasa seminaryo, di ba, tawag natin, may bukasyon. No? Pag sinabing bukasyon, ang ibig sabihin nun ay calling. Pero ang calling, hindi lang yan para sa mga full-time pastors. Hindi lang yan para sa mga missionaries. Lahat tayo may calling. Naniniwala ba kayo may calling kayo? Ano yon? Calling na maglingkod sa Panginoon. Lahat tayo tinatawag na maglingkod sa Panginoon. Yung iba para magpastor, yung iba para maging missionary, yung iba para full-time. Pero kahit hindi tayo full-time, lahat tayo mayroong calling na maglingkod sa iba-ibang paraan. Yung iba mas maraming oras ang kayang ibigay, yung iba mas kunting oras, pero tandaan niyo, pare-pareho tayo mayroong calling na maglingkod sa Diyos. Hello, maliwanag ba? Maliwanag ba mga kapatid? So lahat tayo mayroong calling. Ibig sabihin, kinakailangan pala na tayo iniintindihan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Listen to this. Success in career without faithfulness in calling is useless in the eyes of God. Okay, ulitin ko yun ha. Success in career without faithfulness in calling is useless in the sight of God. Kahit nagtagumpay tayo ng todo-todo sa mga karir natin, kung hindi natin nagagawa yung purpose ng buhay natin, yung calling natin, wala yun sa harapan ng Panginoon. Again, vanity. Maliwanag po? Hello. Sumagot naman kayo. Huwag naman kayong tamarin, utang na loob. Okay, come on, maliwanag ba? Okay, last. Number 3, keys to overcome laziness. Okay, so we talk about signs of laziness. Number 2, we also talk about types of laziness. Ngayon, ano ang mga susi para ma-overcome ang laziness? Number 1 is self-awareness. Pakisabi ng malakas, self-awareness. Importante raw na tayo ay aware. Kilala natin ang ating sarili. Okay? Diba yung bang, alam natin sa sarili natin na kung sino tayo, ano tayo. Alam nyo, ito ang purpose ng Word of God. Ang purpose ng salita ng Panginoon daw, sabi sa aklat ni Santiago, ay para daw itong salamin. When you read the Word of God, when you hear the Word of God, alam nyo, dapat para ka nagsasalamin. Nakikita natin ang ating sarili. Yun ang purpose ito. Maliwanag? So, di ba pag nagsalamin daw tayo, tapos nakita natin ang ating sarili, ay, hindi ayos yung buhok ko nakatikwas, no? Then, inaayos natin. Tama? Hello, tama po ba? Diba? Ay, hindi ayos yung ilong ko, no? Puro butas, no? Then tatakpan mo siya. Ay, hindi ayos yung itsura ko. Pag nagsasalamin ka, inaayos mo, di ba? Pag hindi yung damit ko, hindi nakaayos. Okay? Yun ang purpose ng salamin. Masalamin mo ang sarili mo, makita mo, tapos ay alam mo kung ano ang dapat ayusin. Ganon ang Word of God. Hindi lang para marinig natin, hindi lang para patamaan tayo, no? Kundi sabi nga ng Panginoon, ipamuhay natin ang ating naririnig. Amen? Amen? So, halimbawa, napakinggan natin ngayon. Okay, ito ang sinasabi ng Word of God, laziness. Laziness is foolishness. Ay, ganun pala yun. So, instead na magtampo ka dyan, instead na ma-open ka, dapat makita mo na, ay, ganun pala yun. Hindi pala nakakatuwa yun. Hindi pala nakakatuwa yun sa harap ng Diyos. Ay, nga no, akala ko masipag na ako. Yung pala, hindi pa. Yung ganon, right? Akala ko okay lang yung procrastination. Akala ko okay lang yung idleness. Akala ko okay lang yung tambay lang ng tambay. Matapos ang realize mo, hindi pala. Okay? At tapos, dahil self-aware ka, masasabi mo, nga, ako nga yun ah. O, di ba? Kasi ang pagbabago nag-uumpisa sa pagkilala ng tama sa sarili. Right? Hanggat tingin natin, okay lang ako, walang babagoy sa akin. Perfect ako, pastor. No? Then, kapag ganun tayo, walang mababago sa atin. Kaya it starts with self-awareness. Yung mag-umpisang, mag-guilty ka na.
Nakaka-guilty pala yung hindi man lang tumutulong sa gawaing bahay. Hirap na hirap pa naman si nanay. Di ba? Ay, nakaka-guilty pala yung ganito na attitude sa buhay. Di ba? So pag nakikita natin, nagiging aware tayo, nakikita natin kung ano ang dapat mabago sa buhay natin. Amen? Amen? Di ba pag na-realize mo, may katamaran pala ako, diyan nag-uumpisa. Di ba? Tapos, ano ang dapat? Ano ang kasunod? Ano yun? Pag tamad pala ako, makatulog nga. Ganon? Hindi nga. Ano ang tama? Ano dapat? Magbago nga. Right? Okay, so ano ang kasunod? Self-discipline. Pakisabi na malakas, self-discipline. Yan, no? Kung ma-realize natin, dapat, saan ko didisiplinahin ang sarili ko? Ayun, ito. Yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi ako productive. Ito yung dahilan kung bakit wala akong nagagawa. Di ba? Malalaman natin. At babaguhin natin yung mga dapat mabago sa sarili natin. Okay? At alam niyo, isa sa mga bagay na dapat natutukan natin na madisiplina natin ang ating mga sarili ay sa ating habits. Pakisabi ng malakas, habits. Mayroong bad habits, mayroong good habits. No? Ngayon, your habit can either destroy or build you. Alam niyo ba yon? Yung hilig ninyo, yung kinagawian ninyo, yung ating mga laging ginagawa, pwedeng makabuti yan sa'yo, pwedeng makasama yan sa'yo. Tama? Tama? Ang gawa, nagiging gawi. No? So, pwede isang mo lang ginawa. Pero, dahil sa nakasanayan mo na, naging gawi mo na. At nung maging gawi mo na yan, naging ikaw na yon. Kaya sabi nga ni Aristotle, no? Aristotle. Kilala si Aristotle, right? Kilalang philosopher. Di ba? Siya ay disciple ni Plato, no? Si Plato naman ay ang kuya ni Platito, no? So, ang sabi ni Aristotle ganito. Ang sabi ni Aristotle ay we are what we repeatedly do. We are what we repeatedly do. Ano raw? We are what we repeatedly do. Kung ano yung lagi natin ginagawa, yun tayo. Yun ang magiging pagkatao natin. O sige nga, sige nga. Kung ikaw kaya papangalanan, ayon sa lagi mong ginagawa, ano kaya magiging pangalan mo? Hello? Di ba minsan may maganyan tanong, kung ang pangalan mo ay ayon sa ulam mo kanina, ano kaya tawag sa'yo? O ngayon naman, kung ang pangalan mo ay ayon sa lagi mong ginagawa, ano kaya ang magiging pangalan mo? Naisip niyo yon? Come on, naisip niyo yon? Di ba? Yung iba pangalan cutting. Iba pangalan ay kanin. Okay, pero yun nga no? We are what we repeatedly do. Meron pa nagsabi tungkol sa habits, mga kapatid. You don't decide your future, you decide your habits. And your habits decide your future. Ulitin ko yun You don't decide your future, you decide your habits. And your habits will decide your future. Ano raw? Wala sa kontrol mo ang mangyayari sa kinabukasan mo. Ang nasa kontrol mo, yung ginagawa mo araw-araw, yung habits mo. At kung ano yung habit mo, yun ang may kontrol na mangyayari sa kinabukasan mo. Maliwanag? So, ang mararating mo balang araw, depende sa ginagawa mo araw-araw. Hello? Ulitin ko yun Ang mararating mo balang araw, depende sa ginagawa mo araw-araw. What you are someday depends on what you do every day. Okay? So ano ang iyong habit? Is it bad habit or good habit? Kung habit mo puro, pastor, chill lang ako, yun lang, pahinga lang talaga, no? Puro tambay lang, puro social media lang. Then, mahuhulaan mo na kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo balang araw. Pero kung ang habit mo, habit ko mag-aral, habit ko maging productive, habit ko magtrabaho, diba? Habit ko dumiskarte, gumawa ng paraan kapag may problema, kapag may pangangailangan. Then, yun din ang magdidetermine kung ano ang magiging klase ng buhay mo. Maliwanag ba? Mga kapatid, build good habits. Alam nyo, ang sabi nila, it takes 21 days to form a habit. It takes 21 days to form a habit. Para daw ang isang bagay maging habit,
gawin mo ng 21 days. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Halimbawa, no? Gusto kong maging habit gusto kong maging habit ang, let's say, pagbabasa. Kahit pagbabasa ng magandang mga babasahin, no? Gawin mo yan araw-araw, 21 days, no? Makikita mo, magiging bisyo mo na yan. Gusto kong maging habit ang pagbabasa ng Bible, pagpipray, no? Then, gawin mo sunod-sunod 21 days. Sa mga susunod na mga araw, it becomes second nature to you. Parang common na lang. Hindi mo na kailangang pag-isipan. Automatic ginagawa mo na. Bakit? Habit na. Ganon ang habit, automatic na ginagawa. Maliwanag? Sinong gustong magkaroon ng healthy habits, good habits? Yan, kailangan natin yan, mga kapatid. Yung iba, magtataas na lang ng kamay, tinatamad pa talaga. No? Okay, number three, last is self-leadership. Yan, self-leadership. Importante, meron kang self-awareness, meron kang self-discipline, right? Pero meron ka ring self-leadership. Hindi yung natatangay ka lang ng sitwasyon. Natatangay ka lang kung anong sasabihin ng iba. Kaya mo lang ginagawa to kasi sabi nila. Di ba? Yung isang bagay kahit di mo kailangan gawin, ginagawa mo pa rin kasi ginagawa din naman nila. Di ba? Kailangan ng self-leadership para may mas marating yung buhay. Amen? Tayo yung nagdidikta dapat. Kung ano yung alam nating mabuti para sa atin. Tayo yung nasusunod. At ikaw mismo, ililid mo ang sarili mo. Sabi ng Bible ay mas makapangyarihan, mas malakas ang tao na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi yung nagpapakontrol siya sa kung kani-kanino. Okay? So, importante that we lead ourselves. Self-leadership. Tingnan niyo itong verse na to, mga kapatid. Lead yourself. Pakisabi ng malakas, lead yourself. In productivity. No? Sa productivity, para maging productive ka. Okay, magbigay tayo ng sample. Ecclesiastes 11 verse 6. Ecclesiastes 11 verse 6. Ito ang isa sa mga wise na advice sa atin ni Solomon. In the morning, sow your seed. And at evening, withhold not your hand. For you do not know which will prosper. This or that, or whether both alike will be good. No? Ano raw? Sabi niya, sa umaga, maghasik ka. Di ba? Yun ang hanap buhay nila eh. Di ba? Farming. And at evening, withhold not your hand. Pagdating sa gabi, hanap ka ng iba pang magagawa. Bakit? Hindi mo alam kung alin sa ginagawa mong yan ang magtatagumpay. Pwedeng yung isa, pwedeng yung pangalawa, o kaya pwedeng pareho sila. Come on. Anong tawag dyan? Productive. Pakisabi ng malakas, productive. Ang taong productive daw, dumidiskarte. No? At alam niya na, kailangan pala, maliban dito sa ginagawa kong ito, may iba pa akong gagawin na makakatulong sa akin. Right? Halimbawa, lalo na ngayon, sa panahon na ngayon, na uso yung passive income. Di ba? Kung may active income ako, mayroon akong passive income. How about that? Di ba? O kaya, pwede bang may trabaho na ako, pero kaya pa naman ng katawan ko, kaya pa ng oras ko, sa sideline ako. Di ba? Pwede bang namamasukan ako, tapos may business ako. Di ba? Things like that. No? Pwede bang, although mayroon akong ginagawa, pero dahil may tira pa akong oras, mayroon pa pala akong ibang magagawa. Bakit? Sabi niyan, ang magiging resulta raw niyan, pwedeng makabuti sa iyo pareho. Pwede ring pumalpak yung isa, pero dahil nagtagumpay yung isa, tagumpay ka pa rin. Amen? Pakitingnan yung katabi, come on, pakisabihan, be productive, bebe. Maging productive daw tayo, right? Lead yourself towards productivity. Okay? O ngayon, mga kapatid, gusto ko lang din liwanagin to, no? Na wag namang, baka mamaya, sabi ni pastor di ba? Kaya ayun, 3 na yung trabaho ko. Tigi 8 hours, no? Wala nang tulog. Hindi, kaya nga sabi ko, yung minsan may passive. Minsan, yung yung alam mo na hindi ka mawawalan ng oras para sa Diyos. Di ba? Kasi baka mamaya sabi ni pastor kaya pati linggo may pasok ako.
Tapos pati gabi, wala na akong oras talaga para sa Panginoon. Kaya wala na akong cell group. Tapos pagdating ko sa bahay, antok na ako dahil pagod ako siyempre. Dalawa ba naman trabaho ko eh. O di tulog na ako. Pagkagising sa umaga, nagkukumahog na ako, nagmamadali na ako para makaalis. Wala na rin akong time mag-pray. O, wag naman ganon, ha? Dapat alam pa rin natin kung ano ang ating priority. Pakisabi ng malakas, priority. Okay? So, that leads us to another point under self-leadership, priority. Pakisabi ng malakas, priority. Ano yung number 1? Productivity. Lead yourself towards productivity. Okay? Dapat ikaw masusunod dyan. Okay? Utusan natin ang sarili natin. Hilahin mo, tulak mo yung sarili mo para maging productive. Pero itulak mo rin at ikaw ang masunod, gawin mo yung tama para sa tamang priority. That is self-leadership. Hello? Kasi kung hindi mo alam priority mo at wala kang self-leadership, kaya sinasabi yung priority ko to. Pero kung saan ka ayain, sama ka lang. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo pa rin alam ang iyong priority. Tingnan nyo ito, sample ng priority. Proverbs 24:27. Proverbs 24:27. Okay? Prepare your work outside. Tapos ano raw? Get everything ready for yourself in the field. And after that, build your house. O, ano raw? Alam ng tao na nag-iisip kung saan niya dadalhin ang kanyang buhay. Tama? Tama? Ano raw sabi? Gawin mo muna yung gawain mo sa bukid. I-prepare mo sarili mo. Tapos, saka ka gumawa ng iyong bahay. Amen? Amen? Ano raw? Hanap buhay bago bahay. Tama? Tama? Okay? Livelihood bago love life. Walang sumagot. Hindi ko alam kung tinamado o ano eh. No? Hindi nga, tama? Tama? Oo nga, no, minsan yung mga diskarte natin, nagmamadali tayo sa kung anong mga bagay na tingin natin masarap. Siyempre, masarap yung may sariling bahay. Pero problema, wala namang hanap buhay, kumuha ka pa ng hulugan, problema. Tama? Nagmamadali kang mag-asawa, jumowa, tapos bandang huli, no? Wala pala kayong makain, di ba? Yun ang problema. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kabataan natin, ang nagmamadali, nagkakamali, ang hindi makaantay, nagiging tatay, ang hindi makatiis, nabubuntis. Ano? Kaya huwag ka nagmamadali, ha? Okay, so, tamang priority, right? Right? Okay. Oo nga, no? Wisdom ba yun? Wisdom? Wisdom, siguraduhin mo na ready ka bago mo pasukin ang isang bagay. Ako gusto kong magkaroon ng kotse. By the way, naghahanap ako, baka may ma-recommend kayo na kotse. Gusto ko yung 0 down saka 0 monthly. Kung mayroon, sabihin nyo agad, kukunin ko agad. Hindi ko na pag-iisipan yan. Hindi, pero pag ganito, no? Di ba, kukuha ka ng kotse dahil 0 down. Daming ganon, di ba? 0 down o kaya, ang mura-mura ng down. Pero kapag monthly na, patay na. Kaya dami nahahatak, di ba? Bakit? Mali yung priority eh. Hindi na ilagay sa tamang order yung kanyang buhay. Maliwanag? Hello, maliwanag mga kapatid, self-leadership. Pakisabi ng malakas, self-leadership. O ganito pagdating sa spiritual, pagdating sa relasyon natin sa Panginoon, tandaan nyo, priority yan. Napanood nyo ba yung, doon may nakita kasi ako dati, hindi ko alam kung sa FB ko napanood, yung naglagay siya ng isang parang garapon, isang bottle, diba? Tapos, mayroong mga bato, buhangin, malilit na bato, malalaking bato. Nakita nyo yon? Tapos, mapagkakasya mo ba lahat? Nung sinubukan na inuna yung mga buhangin, inuna yung maliliit, okay? Tapos, yung isasaksak na yung malaki, hindi na kasya. Apaw na. Bakit? Inuna yung maliliit. Pero ganun pala, ang technique pala niya, ilagay mo muna yung malalaki, tapos saka mo isiksik yung maliliit, tapos ihuli mo yung buhangin, kasi yung buhangin, siyempre kahit saan sisiksik yan, so sumiksik yung buhangin na ilagay niya lahat. Anong ibig kong sabihin? Lahat tayo, limitado yung buhay natin, limitado yung oras natin. Alam mo dapat kung ano yung malaki, alam mo kung ano yung maliit. Amen?
At ang isa sa pinakamalalaki sa buhay, relasyon mo sa Panginoon. Dapat alam mong malaki yan. Believe me, kapatid, no? Unahin mo si Lord. Unahin mo siya. Unahin mo yung mahahalagang mga bagay. Unahin, makikita mo, hindi ka mauubusan ng oras. Magkakasya pa pala. Pero subukan mo na unahin yung maliliit, bandang huli yung malaki, wala ng lugar sa buhay mo. Halimbawa, gabi, no? Gabi. Inuna mo yung panonood ng TV. Dito muna ako sa TV. Papababa ako ng kinain. Inuna mo yon. Samantalang, sabi ng Holy Spirit, mag-pray ka muna. Ayaw mo mag-pray. Manood ako ng TV. Pagkatapos ko manood ng TV, saka ako mag-pray. By the time na matapos ka manood ng TV, antok ka na, hindi ka na makapag-pray. Tama? Tama? Pero baliktarin mo kaya. Mag-pray ka muna. Mag-devotion ka muna. Tapos, pag nagawa mo na yon, saka ka palang mag-social media, manood ng TV, o kung ano man gusto mong gawin. Makikita nyo, pwede pala. O kaya kung hindi mo man magawa, yung panonood ng TV, yung pagso-social media, at least nakatulog ka na. Mas healthy ka pa. Amen? Pero nagawa mo yung pinakamalaki. Dapat alam natin kung ano ang malaki sa buhay at ano yung maliliit sa buhay. Amen? Tumayo na tayong lahat, di pa tayo tapos ha. Matthew 25:26. Matthew 25, verse 26. Pakibasa to ng malakas. But his master answered him, "You wicked and slothful." Again, another word for lazy. Ano raw? Wicked and lazy servant. No? Ano ang kwento nito uli? Ito yung ang Panginoon nagkwento ng isang mama, isang negosyante, isang mayaman tao na meron siyang pinagkatiwalaan ng mga tauhan niya. Yung isa pinagkatiwalaan niya ng 10 sako ng ginto. Yung isa 5 sako, yung isa 1 sako. Pagbalik niya, yung 10 sako ng ginto, ang tawag nila talents, no? Hindi talent na sayaw, kanta, no, kundi pera 'yon, no? Yung tumanggap ng 10 sako, ano nangyari? Nagawa niyang 20 na doble, kumita. Yung 5 nagawang 10 na doble, kumita. Ano sabi ng Lord sa kanila? Well done, good and faithful servant. Itong mamang ito, itong kausap ng Lord dito sa verse na to, nung pagbalik ng kanyang amo, natakot po ako eh. Kaya yung pera nyo, ibinaon ko sa lupa. Kaya ito na po, sinusuli ko na buong buo, walang labis, walang kulang. Walang nadagdag, natulog lang yung pinagkatiwala sa kanya. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? You wicked and lazy servant. Masama at tamad na alipin. Ano ang ibig sabihin nito? Ito, kinuwento ulit ni Lord, na ang point ng kwentong ito ng Panginoon tungkol sa stewardship. Pakisabi po ng malakas, stewardship. Ano po yung stewardship? Pagiging mabuting katiwala. Yung mapagkakatiwalaan. Ang tanong, tayo po ba ay good stewards? Tayo ba mapagkakatiwalaan ng Panginoon? Lahat na mayroon tayo, pinagkatiwala ni Lord. Amen? Amen? Kung mapagkakatiwalaan ka, sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Kung hindi tayo napagkatiwalaan, wicked and lazy servant. At the end of the day, lahat ng bagay na mayroon tayo ay sisingilin din sa atin o pananagutan natin sa Panginoon. Balang araw, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang tanong, ano ang ginawa mo dyan? Okay? Balang araw, pagharap natin sa Kanya. Pero, kahit nasa lupa pa tayo, alam ba ninyo, habang andito tayo, yung kung mabuting katiwala tayo, meron na ring reward ngayon pa lang. Naniniwala ba kayo? Kahit dito sa buhay na to. Naniniwala ka ba na pag mapagkatiwalaan ka ng maliit, pagkakatiwalaan ka ng malaki? Sino naniniwala doon? Kamo sino naniniwala? Pinagkatiwalaan ka ng trabaho at yung trabaho mo, ginalingan mo. Kahit hindi sa'yo. Hindi yung ang katuwiran mo ay, hindi naman akin to. Si boss naman, dami naman ng pera eh. Saka ano naman eh. No, kahit naman magtrabaho ako, hindi, galingan ko, hindi, ganun din naman, pareho lang naman sweldo ko eh. No? Kung yun ang katuwiran mo, hindi ka naging mabuting katiwala, tingin mo, ipopromote ka ni Lord. Tingin mo ba, bibigyan ka ng sarili mong negosyo? Pero pwede mong galingan, ibigay mo yung best mo, malay mo, bandang huli, gagawin ka na ring boss ni Lord. Ikaw na ang negosyo, ikaw na ang may sariling negosyo. Possible ba yon? Kasi napagkatiwalaan ka.
Binigyan ka ng bahay. Di ba? Pinagkatiwalaan ka ng bahay. Hindi, apartment muna. Nangungupahan ka ng apartment, tapos di mo inantindi. Sabi mo, hindi ko naman akin to eh. Kahit mabulok to, bahala siya. Nangungupahan lang naman. Hindi mo nga nililinis eh. Tingin mo, pagkakatiwalaan ka ng sarili mong bahay, inuupahang bahay nga, hindi mo nga maayos. Hello? Hello? Diba? Kaya, ang mapagkatiwalaan ng konti, mapagkakatiwalaan ng marami. Amen? Yung mga blessing natin sa Panginoon. Naniniwala ba kayo yung mga bagay na mayroon kayo, blessing ni Lord yan? Come on. Diba? Yung mga pag-aaral, pinagkatiwala ng Panginoon yan sa inyo. Maging mabuting katiwala tayo. Yung trabaho, basta mabuting trabaho, pinagkatiwala ni Lord. Amen? Amen? Hello? Diba? Of course, pagtulak, hindi galing kay Lord yon. Ibang Lord may pinanggalingan nun. Kaya nga sabi ko, yung mabuting trabaho. No? Yung mga bagay na mayroon tayo, tandaan natin, pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Pati spiritual life natin, yung kalakasan natin, yung ministry natin, lahat ng yan, pinagkatiwala lang ng Panginoon. Kaya sana po, naisin natin sa buhay natin. At desisyonan natin, Lord, magiging good steward po ako. Magiging mabuting katiwala. Hindi ako tatamarin, sisipagan ko, Panginoon. Sinong nagsasabi ng gano'n? Come on, sisipagan niya para sa Panginoon. Amen? Kung ito yung panalangin ninyo, at sinasabi nyo yan, alam nyo kasi na bandang huli talaga, ano ang dahilan ba? Ba't ka ba bumabangon? Ba't mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Ba't mo ba ginagalingan? Kasi gusto mong maging mabuting katiwala ni Lord. Amen? Physical man yan, spiritual man yan, basta importante, makita ng Lord, maging mabuting katiwala tayo sa Kanya. Okay? So kung ito sinasabi nyo, Lord, gusto ko pong maging good steward mo. Papagkakatiwalaan mo po ako, Panginoon. Magmula ngayon, masayusin ko. No? Magmula ngayon, kahit sa maliliit na bagay, sisipagan ko. Yung mga estudyante rito, mga bata, kahit sa maliliit na bagay, ipakita nyo may ginagawa si Lord sa buhay ninyo. Ipakita nyo sa mga magulang ninyo na kayo na may natututunan kayo sa church. At makita nila na, yung anak ko, nagbabago, siniseryoso pag-aaral. Diba? Tumutulong sa gawaing bahay, di ba? Nakakatuwa pag gano'n. Amen? Amen? Kasi nga, tayo ay nagsasalamin sa salita ng Panginoon para tayo ay magbago. Okay? So kung ito ang prayer nyo, yes Lord, magiging mabuting katiwala ako, sisikapin ko. Tatanggalin ko ang katamaran sa katawan ko. No? Sisikapin kong magpakabait, magpakasipag. If that is your prayer, taas nyo nga ang inyong mga kamay sa Panginoon, dalawang kamay. Tanda kasi, ang kamay kasi, di ba, tanda yan ng may gagawin tayo. Yes, Lord, basbasan mo ang mga kamay na ito. At hiniling ko nga po, Panginoon, na tulungan mo nga po kami na mapalapit palalo sa iyo higit sa lahat. Huwag kaming tamarin, Panginoon, mawalan ng gana sa mga bagay na espiritual. At magamit mo rin ang mga buhay namin. Panginoon, salamat din sa lahat ng pinagkatiwala mo sa amin. Help us, Lord, to be good stewards. Help us, Lord, to be fruitful, Panginoon. Maging productive. At alam namin ang mga priorities namin sa buhay namin. Alisin niyo ang katamaran sa buhay namin, Panginoon. At tulungan mo nga po kami na maging totoong wise, hindi foolish people, kasi ginagawa namin, ang dapat namin gawin, responsable kami sa buhay namin. Thank you, Lord. Basbasan niyo po kami ngayon. Narito kami, tinatanggap namin ang basbas niyo sa buhay po namin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.